So, bagong update, mga kababayan, si VP Sara po ay sinampahan ng kaso. So, sino kaya sa dalawa? Pakisagot agad sa comment section. Sino po sa tingin ninyo ang nagsampa ng kaso sa ating pangalawang Pangulo? At ano ang kanilang motibo? Bakit nila ito ginagawa? Simple lang to sa tingin ko, mga kababayan. Gusto nila talagang iligpit si VP Sara. Literal or figurative, gusto nilang hindi na makapamayagpag ang ating Vice President, lalong-lalo na pagpatak ng 2028. So posted kanina po, ang dami palang nag-share nito, mga kababayan. Ay, Pokemon. Ano ba yan? So, I think na-interview na naman. Alam nyo, ito ang nakaka-impress sa ating Vice President. Every time na siya ay lalabas, at inaabangan ng media, ang balita ay trending talaga. Tama? Kapag si VP Sara ang topic ng media, alam agad natin na magiging trending yan. Kapag singiwi na may pinalalabas sila ngayon na survey na, 'di ba? 6 daw sa 10 mga Pilipino ay buo pa rin ang tiwala kay Ngiwi. Diyos ko, katatapos nyo lang umamin na 'di ba? Ang dahilan kung bakit bumaba ang trust and approval rating ni Ngiwi ay dahil sa fake news. So umamin sila, may epekto daw ang mga fake news kaya kaya nasisira daw ang reputasyon ni Ngiwi. Oh, tapos biglang may lumabas na survey na kung ano nangyari sa survey na yun, bakit may bagong survey na bago agad ang isip ng mga Pilipino, anim agad sa 60%, no? Nararamdaman daw ng mga Pilipino na maganda ang pamumuno ni Ngiwi. Really? Pag singiwi ang ibinabalita ng media, hindi trending, di ba? Puro pinagtatawanan or kaya angry icon ang response ng netizens. Pero pag si VP Sara, ang taas agad ng views. Kasi alam nilang malaman ang mga sasabihin, may mapupulot silang newsworthy na mga ganap, no? Or mga statements, kabali-balita yung sasabihin ni VP Sara. So, tumataas ang views ng media na palaos na. Ewan ko kung gawain yung pag-umupo sa harapan ng TV at manood ng balita. Ako kasi nasa social media na lang ako nag-aabang, tinatamad na ako manood. Mas mahaba pa yung commercial kesa sa actual na balita. So, eto po, laman ng balita ulit ang ating pangalawang Pangulo regarding sa pagsampa sa kanya ng kaso. At NBI raw ang nagsampa nito, mga kababayan. Ngayon, bakit siya sinampahan ng kaso ng NBI? Oo, nga pala, may mga salagubang si Aimee na nagpaparinig. Narinig to ng ibang mga Mawinians, okay? Ika, may isang vlogger na hindi man lang makasipot-sipot sa NBI. Sa pinagmamalaki ng isang alipores ni Mangga na, 'di ba, sila ay totoong makaduterte dahil hinaharap nila ang panganib, sinusuong nila ang panganib. Pumunta daw siya ng NBI and hinarap niya yung sabpina. Isa ako sa mga vloggers na sinabpina, pero hindi ako pumunta. Ba't ako pupunta, mga kababayan? Nasa abroad ako. And I was advised by my lawyer, nung nakauwi ako, by my lawyer, Tara, hindi, kaibigan ko lang na lawyer. I was advised by, alam to ng isang ate ko, I was advised by a lawyer friend of mine na huwag sisipot, i-ignore lang. So, yung lawyer kong kaibigan na nakakaalam kung ano ang dapat kong gawin. And sabi niya, huwag kang sumipot. In fact, hindi ko nga sinunod yung kaibigan ko eh. Sumulat ako sa NBI. Nag-reply ako sa sabpina. So, pin-priority mail ko yun para mabilis na ma-receive ng NBI. At ang sabi ko, pasensya na po kayo, hindi ako makaka-attend kasi nung pag-uwi ko galing abroad, yun yung mismong araw na pinapupunta nyo ko dyan sa Pasay. Sa Pasay yung Parañaque ba? Maalin man, no? Basta yung sa NBI headquarters, sabi ko, pag uwi ko ng probinsya, ay, probinsya ako, nakatira yan sa Pilipinas. Pagdating ko, nakita ko na yung binigay na sulat sa akin ng barangay, actually, hindi ako ang nag-receive eh. Ang barangay ang tumanggap, sa barangay nila binigay. Sa barangay namin, nalaman nila ang aking current address, mga kababayan. Specific address ko nalaman. Nung nangatok sa bahay namin at wala nga ako doon, dumiretso sa barangay hall, doon inabot.
hindi rin tinanggap ng kapitbahay ko. Yung NBI agent na pumunta sa bahay ko, ang sabi ay, nako, tinatago nyo si Maui ha, tinatago nyo, sinisindak ng NBI agent yung mga kapitbahay namin. Hindi naman talaga umuwi dito si Maui. Oops, sabi nung nung mga kapitbahay ko, bakit namin tatanggapin yan? So, ang ginawa ng NBI, mga kababayan, pinagpipicturan ang aking mga kapitbahay. Pinicturan. Sabi ng mga kapitbahay namin, bakit ganito ang ginagawa sa amin? Sabi ko, hindi ko po alam. So, itong si VP Sara, actually, yung sabina ko, kaming lahat, bakit nga pala kami sinabina ng NBI, mga kababayan? Kami kasi ay part noong pagwawala ni VP Sara sa live niya. 'Di ba yung minura-mura niya? At saka ito rin yung isinampang kaso kay VP Sara. Kaya siya kinasuhan ng NBI, pinagmumura niya si Martin Romualdez, si Liza Tanas, at saka si Niwit Jr. Doon sa live na yon na nag-hysterical yung kanyang executive secretary na si Attorney Zulaika Lopez, 'di ba? Tapos na ospital nga dahil sumama ang pakiramdam. Doon na tanong na narinig niyo na po ba yung ako nga nagtanong narinig niyo na po ba Vice President yung Oplan or Operation Romanov? Ang sagot ni VP Sara huwag ka mag-alala ma'am, safe ako dito. And also, may kinausap na akong tao na kung may masamang mangyayari sa akin, ay patayin niya si Liza Tanas, si Ngiwi Jr., at saka si Tamba. So, kinasuhan si VP Sara ng inciting to sedition. And I was part of those guests ni VP Sara sa kanyang live. Actually, nandun lahat. Mainstream media nandun. Nakikinig, ABS, GMA, TV5, hindi nagtanong. Isa ako sa na-handpick para magtanong kasi nagtataas na ako ng kamay doon sa Zoom meeting. So luckily, 'di ba, napagbigyan ako na matanong ang ating Vice President, and lahat kami na umattend sa live ni VP Sara na 'yon, pinasabi na ng NBI. So nagyayabang yung isang kasama namin doon, kilala niyo ba? I-comment sa comment section. Dali, maka-Aimee yun sila daw sumusuong sa panganib, bumaharap sa NBI. Ining, kaya ka humarap sa NBI, marami kang kaibigan sa NBI. At sabi nga nung kakilala ko, mahilig ka talaga sa men in uniform. Di ba proud na proud ka pa nga na nagmalaki na yung mga nagtanong sa'yo sa NBI ay kakilala mo naman pala. Nagulat ka pa nga na nandun sa NBI yung kakilala mo, nagulat din sila na nandun ka rin. Sinabi mo na, ay kasi part nga ako nung live ni VP Sara. Happy ka nga nung pumunta ka ng NBI. Daming nga nagpa-picture sa'yo. Tigilan mo nga ako. Anyway, hindi mo pa panoorin ng live ko kasi nga, di ba, mababa ang tingin mo sa amin. Di ba, mas nakakaangat ka. Ang sabi nung kakilala ko, mahogany raw ang iyong kipay lab. Alam niyo, ibig sabihin ng mahogany? Ang kanyang kipailabong ay mahogany. Anyway, so much for that. Let's listen to the Vice President, mga kababayan. Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plus 2 sa Duterte 10 since magkaiba po kayo yung endorso ni PRRD. Ano po ang may papayo ninyo sa botante since malapit na ang next election? Iwan lang namin sa sa akin, dalawa yun, no? Si Aimee at si Camille, at iwan ko na lang sa ating mga kababayan desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin. Meron kaming video, meron kaming message ni Camille Villar, meron din kaming video, meron din kaming message ni Aimee. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong Qualified Human Trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas
ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Last question. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges laban sa mga Remulla, kina Marbil, Torre at Ambassador Lacanilaw kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRD. Ano pong masasabi ninyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no? Dinhi sa ato ang nasod. Nanda ko kayo magpasalamat. Ngayon gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi yon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Thank you. Ma'am, salamat po, ma'am. I would have to agree with VP Sara, no? Resbakan to kaso laban sa kaso. So kung hindi nga naman political, dapat makasuhan. Kung hindi political yung motibo ng pagpapakidnap kay PRRD. So ibig sabihin, hindi si Ngiwi ang utak o kaya si Ahas, di ba? Si babaeng Ahas. Di dapat makasuhan yung mga nagdesisyon na ipakidnap si PRRD. Kasi ang makakasuhan dyan sila Kadilaw, si Torre, at saka si Boying Remulla. So sa tingin natin yung tatlo hindi naman tatakbo sa 2028 as president, right? So hindi karibal ni VP Sara at ng mga Duterte sa pag-aagawang pwesto. So kung sila lang yung nag-decide, dapat makasuhan at maparusahan para mapatunayan din na hindi political yung pagpapakulong kay PRRD. Kasi ang sinasabi ni VP Sara at even si Amy umaamin dyan, politically motivated ang pagpapakidnap kay PRRD at sa pagdudurog sa mga Duterte. At itong si VP Sara rin, sinampahan din ng kaso ng NBI. Ang nakakapagtaka lang mga kaibigan, mga kababayan, ay bakit ganito ang mga agencies dyan sa Pilipinas? Parang hindi na sila for the people. Parang sunod-sunuran na lang sila to the powers that be. Sino yung powers that be na yan? Na sinusunod ng lahat ngayon at kinatatakutan. Di malamang yan ang utak sa pagsasampa ng kaso kay VP Sara. Ang kaso ni VP Sara, mga kababayan, ay grave threat. Diba? Yung banta sa buhay ko, no? And inciting to sedition. Wala pa namang piyansa, mga kababayan. Ang alam ko walang piyansa yan. So, pag nakulong si VP Sara, diba, at pinaaresto, kung hindi man maipabitbit sa ICC, kasi yan ang gusto nila mangyari ang hindi makatakbo si VP Sara sa 2028 or kung si Ngiwi Jr. man ay matanggal sa pwesto by any means, di ba? Inatake sa puso, na overdose, na aksidente, na baliw. Kailangan ang papalit, hindi Duterte. Kailangan ang papalit ay sunod-sunuran pa rin sa babaeng Ahas. So, sino kaya? Si Tambi o si Quezon? Malamang si Quezon kung gugustuhin ni babaeng Ahas. Mukhang hindi nila kayang pasunurin si Tambi. Right? So, kung hindi man maipabitbit pa ICC, ang kahantungan ni VP Sara talaga, hindi maganda. Okay?
Either ipaaresto ito sa sinampang kaso, tapos ma-expedite yung kaso, ma-prove na guilty si VP Sara of inciting to sedition at saka grave threat, kulong ang Vice President. Diba? O kaya ipabitbit sa ICC, kulong abroad katulad ng tatay. Dumidiskarte ng malala ang kalaban kung paano durugin si VP Sara. Ano ang gagawin nyo? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po.